Tsansa, oportunidad, pangarap, magandang buhay. Isang malaking hakbang ang kolehiyo sa pagtamo ng kaligayahan ng isang mag-aaral. Masaya ka naman yun sa program na nakinig mo? Yes naman po. Not only na nag-enjoy ako sa mga classmates ko, yung mga activities, even though na nakaka-stress, yung thrill din kasi. Parang ang saya sa feeling na kahit nasa pressure ka, yung excitement, mararamdaman mo kahit papano. Lalo na sa mga napili kong circle of friends. Yes, super. Okay naman. Hopefully okay naman. Then, nag-enjoy din kasi kami mga fourth year na gagraduate na. Ito na, nilalasap na namin itong taon na to eh. Then, next year. Tila nagbukas ang bagong pintuan at nagliwanag ang bagong daan. Tila hinubog ang bagong landas para sa hangad na kinabukasan. Pagkakataon para matuto, lumago, makipagkaibigan at bumuo ng mga alaala. Bawat araw sa universidad ay oportunidad para sa paghulma ng mga talento at kakayahan, para rin sa landas na pinapangarap at inaasam. Ngunit, paano kung ang daang iyong hinahangad ay ipinagkait sa iyo? Paano kung ang liwanag ay napundi at nagsara ang mga pinto? O paano kung may nagbukas ng pinto ngunit hindi patungo sa iyong nais na destinasyon? Ano naman ngayon so far sa course mo? Hindi. Tsansa, oportunidad, pangarap, magandang buhay. Isang malaking hakbang ang kolehiyo sa pagtamo ng kaligayahan ng isang mag-aaral. Ngunit lahat ba ay masaya sa landas na kanilang tinatahak? Hindi po. Ano po yung preferred niyo? Psychology po sana. Marami po kasing nakapila na tao sa psychology kaya dito ako pumunta sa HE. Sa akin naman, IT talaga kukuhain ko. Kaso nga, kasi yun din yung in demand. Tapos, kaso yun lang. Nung pandemic era kasi kami, 4th year na kami. So yun, wala nang slot sa IT. So yun, napunta kami sa IT. Actually, nung first year ako, andun yung mga doubt na kung bakit yun ba yung napasok ko. Kung pwede pa bang magpalit ng course. Pero, at the same time, inaaral ko na lang enjoyin yung course ko. Hindi. Kasi no choice eh. Na-shift kami ng course kasi bumagsak kami sa battery exam ng criminology. Ay, hindi eh. Ang ano ko talaga nun is edo. Naubusan ng slot. Kaya napunta kami sa RAIM nun. Yun. Ito lang yung kurso na may credit yung ilang subject namin. Kaya no choice kami. Dito na lang kami pumunta. No. IT dapat. Since na ito yung naging course ko nun. Maganda rin kasi, so marami rin akong alam sa batas, then yung sa naging ROTC rin ako nun sa high school nito sa Camarin High. Deadlines, mga pagsusulit, pressure, kakulangan sa oras, problemang pinansyal, ekspektasyon at kawalan ng sapat na kagamitan. Ilan lamang yan sa mga problemang kinaharap ng mga estudyante sa pang-araw-araw nilang buhay. Ngunit hindi nga ba't sabi nila, kung tinatahak mo ang dang ikaw mismo ang pumili, mas madali lamang makakapasok at mas madali lamang malalagpasan ang mga pagsubok. Kung bukal sa ating loob ang bawat aksyon, mas madaling maisasagawa ang mga hangarin.
Kung nag-aaral ka sa pangarap mong universidad at nasa kursong iyong hinahangad simula man pagkabata, hindi ba't mas madali lamang makausad? Malaking tulong sa pag-usad sa kolehiyo ang mga kaibigang nag-iintay sa iyo. Ngunit, lahat nga ba ay masaya sa landas na kanilang tinatahak? Medyo nahihirapan po ako kasi based on yung subject po namin is puro po memorization and recitation. So hindi po ako sa mga ganun. Tunghayan natin ang kwento ng ilan sa mga estudyanteng nalihis sa kanilang pangarap na landas at kung paanong sa kabila ng kanilang paghihirap, sila'y bumangon upang patuloy na lumaban at magsumikap. Kada taon, 1,400,000 mga estudyante ang nagtatapos sa mataas na paaralan nang hindi nabibigyang gabay sa pagpili ng tamang daan sa kolehiyo. 31% ng mga mag-aaral noong 2019 ang napunta sa kursong hindi tugma sa kanilang tinapos noong senior high school. Isa si Nicole sa mga estudyanteng hindi pinalad na makapasok sa nais niyang kurso. Sa kabila ng kanyang kakahihang maipagpatuloy ang kolehiyo, ay hindi pa rin niya maitago ang pagdududa sa sarili at ang hirap na umaangkop sa kapaligarang hindi niya orihinal na pinili. Ako po si Princess Nicole G. Dalore, 19 years old, kasalukuyang nasa BA Communication. Ano yung istorya mo sa pagpasok mo sa kurso na hindi mo gusto? Umpisa, hindi ko alam kung bakit nandirito ako, pero pinurso ko na lang to dahil ito lang yung chance na pwede kong pasukan since hindi ako pwede sa medical school, medical courses, or even psychology. Ano yung mga naramdaman mo nung napagtanto mong hindi ka makakapasok sa gusto mong program? Mahirap kasi simula adjustment pa lang mahirap na. Tsaka sa pagsalamuha, mahirap na rin. Kaya kailangan talaga ng adjustment. Ano yung mga skills na na-adapt mo o yung napalago mo dito sa program? Siguro sa communication skill, medyo naninibago pa ako since hindi naman ako ganun ka-extrovert or ka-expressive sa thoughts ko. And ayun pa lang yung siguro na papalago ko. Pinapatibay ka ba ng karanasang ito o ito'y naging dahilan para magduda ka kung tama ba talaga yung naging decision mo sa program? Hanggang ngayon duda pa rin kasi parang hindi pa ako naniniwala sa sarili ko na masasurvive ko to or mapapasa ko itong kursong to. So, ngayon ba part ka ba ng isang organization or ng isang club and bakit mo siya napag-desisyon ng sumali? Bakit mo? Hindi pa, pero napag-iisipan din para sa pagpapalago pa ng communication skills and public exposure. Ngayon na nasa BA Communication ka na, no? Ano yung mga aral na natutunan mo nung pagpasok mo dito sa program na ito? Una, sacrifices are significant kasi mahalagang mag-sacrifice ka for your own para hindi ka ganun mahirapan sa next na pupuntahan mo or next goal mo. Sa mga nangyayari sa'yo ngayon, no? Ano yung nagiging motivation mo sa buhay? Ang motivation ko, mga minamahal ko syempre. Kasi dahil sa kanila, nakakuha ko ng motivational and inspirational na mga bagay para pagbutihin ko yung pag-aaral ko.
Ano yung maipapayo mo sa mga estudyanteng katulad mo no, na nagkaroon ng situation katulad sa'yo? Na ang mapapayo ko lang is maging better na sila kung ano yung man gusto nila. Kasi hindi lahat ng bagay na gusto natin is makukuha talaga natin. Kailangan natin mag-sacrifice para mas mapalago yung personality natin. Sakripisyo. Para kay Nicole, ang naging paraan upang maipagpatuloy niya ang paglalakbay papunta sa inaasam na destinasyon. Mula civil engineering, education, hanggang napunta sa Bachelor of Arts and Communication, hindi naging madali kay Jude ang biyahe patungo sa kanyang kasalukuyang kurso. Sa edad na 18 nang pumasok siya sa kolehiyo, hindi sumagi sa isipan ni Jude ang tiyansang hindi siya makakapagpatuloy sa unang daang kanyang tinahak. Sa edad na 22, nasa ikalawang taon na si Jude ng kolehiyo. Sa kabila ng mga hadlang, balakid, na nagtatangkang pumigil sa kanyang landas, patuloy siyang nagsusumikap at ngayon isa ng malaking bahagi ng kanyang departamento. Hi, my name is Jude Sanay. I'm 22 years old and I came from Bachelor of Arts and Communication. Ano yung istorya sa likod ng pagpili mo ng kurso na hindi mo original na gusto? Actually, when I was in 19, diba? 2019 na ang original course ko is civil engineering. Pero dahil financially unstable, nag-stop ako noong 2020 and noong last year 2021, I took edu as parang alternative na lang para makapag-aral. Tapos 2022 last year, nag-open yung UCC ng entrance exam para sa transferee like me. So I tried na mag-apply and fortunately nakapasa sa entrance exam. Tapos nung interview na, hindi ako nakapasa sa interview ng edu. So binigyan ako ng choices under English and Chinese and communication. So that time, yung open lang na program is yung BA Communication. Kaya yun yung kinuha kong kurso. Bago ko pumasok sa kolehiyo, makonsidera mo ba ang tiyansang maaaring hindi ka mapasok sa national? Hindi siguro kasi akala ko madali lang yung kursong papasukan ko. Kaya hindi siya sumagi sa isip ko na hindi ako matatanggap or hindi ako magtatagal sa program na yun. Tingin mo paano na-apektuhan yung future career or career? Siguro hindi siya masyadong naapektuhan yung mga future goals or future career ko kasi that time kasi nung iniisip ko yung program ko na yung original program, parang siguro marami akong goals maliban lang sa pagiging engineer that time. Kaya parang less lang yung apekto na yun sa future goals ko. Sa kasalukuyan mo, nakakabuo ka ba ng mga connection, kaibigan na sumusuporta ko sa'yo? And paano ka po sila natutulog? Yes, I can say na marami akong naging connection, friends, not just inside the classroom, but also outside ng organization. Siguro natulungan nila ako in a way na they treat me as they friends, na parang hindi nila iniisip na mas malayo yung edad nila sa akin. Parang ganun. Ano naman po yung mga ginagawa mo Ngayon, isa ako sa member or sa officer ng Student Council, Communication Advocates Council.
Then, we're busy din sa paggawa ng theater play namin. And syempre marami pang iba na school-related activities. Ano yung mga ginagawa mo lagi kapag napapagod ka sa mga work mo? Marami. Unang-una, social media. So, it is my way para to lessen yung pagod. Minsan, umaalis kami ng mga friends ko outside and pahinga din minsan sa bahay. Ano yung mga lessons na natutunan mo sa pagtahak ng program? Age doesn't matter. Kasi may mga friends din ako, may classmate din ako na mas matanda sa amin. So, sa pagtahak ng BA Communication, masasabi ko na tanggap lahat ng nandito, no matter what's your gender, your age, and talagang welcome na welcome kung kahit sinong gusto na matuto when it comes to communication or communicating with other people, learning about culture or different, and also sa media. Ano yung pinakamasaya at hindi mo makakalimutang alaala na buo mo sa program na? Yung recent na theater play seminar. So masasabi kong isa siya sa pinaka-memorable dahil yun yung first ever hosting ko na ginawa ko sa buong buhay ko, and yun yung naging way para mas ma-enhance ko yung skills ko when it comes to public speaking. Anong may papayo mo sa mga estudyante na sa katulad mo? Siguro, wag niyong isipin yung edad. So, yun yung kasi yung lagi ko iniisip dati, edad, na parang nalilate na yung iba mong kabatch, they are working na. So, don't think na yung age maghihinder sa kung ano man yung gusto mo or what is your dream. So, yung edad kasi, tumatanda tayo, dumadagdag yung edad natin, pero yung mga natututunan natin, at the same time, nadadagdagan din siya. Hindi rin nakakapigil ang edad sa pagsusumikap ni Jude. Parte ng Communication Advocates Council, naging inspirasyon na rin si Jude para sa kanyang mga kapwa mag-aaral. Para sa kanya, hindi mahalaga ang edad sa kagustuhang matuto. Bagkus, ito ay nakakatulong sa paglago ng kaalaman at nagbibigay daan sa mga panibagong karanasan na kanyang dadalhin sa pagtamo ng kanyang pangarap. Marami mang problema ang humadlang kay Miguel, hindi niya ito hinayaang makaapekto sa pangarap niyang kurso na Forensic Science. Mula sa passion niya sa pagsusulat ng mga artikulo at paggawa ng mga teatro, naitaguyod niya ang kursong Bachelor of Arts in Communication dahil dito. Ginawa niyang motibasyon ang Forensic Science para maipagpatuloy ang kurso niyang ito, kahit na meron siyang passion sa mga ginagawa ng isang BA Com student. Naging isang dahilan ng kakapusan ng pera upang hindi matamo ni Miguel ang gusto niyang makamit. Walang sapat na pera upang tumulong sa kanya sa pang-araw-araw na buhay. Isa ring dahilan ng kawalan ng slot sa kursong kinukonsidera niya rin. Hello, I'm Miguel Canillas, 19 years old from Bachelor of Arts in Communication. Ano yung story mo sa pagpili mo ng course na hindi mo gusto?
Actually, nung nalaman ko natanggap ako sa UCC, hindi ko pa sure talaga yung kukuhain kong course eh. Pero ang recommended sa akin ng mga senior high school teacher ko is i-take ko yung Bachelor of Secondary Education, mag-major ako sa science or sa math. Kaso wala sa passion ko yung pagtuturo, kaya hindi ko siya tinake. And isa sa mga pinagpilian ko nun, actually wala akong pinagpilian eh. Kasi journalist na ako even before. Kaya naisip ko, baka mag-fit in ako dito sa communication. Kaya tinry ko siya. And luckily, nakapasa naman ako. Ano yung mga original mong plano sa original mong course bago mo bang napagtanto na hindi to para sa'yo, hindi dito pwede? Actually, hindi siya totally na hindi pwede. Andun lang talaga yung problem sa financial eh. So, yung pinakagusto ko talaga na i-pursue is yung forensic science. And ready na yung application ko for UST. And ready na din yung application ko for DOST. Kaso nga lang, after some time, na-realize ko na yung pagre-rent ko ng dorm, yung pamasahe, hindi na siya kayang i-shoulder this time kasi wala na yung magpapaaral sa akin. Wala na kaming budget to support para i-pursue ko yung forensic science. So, aware naman ako na mag-o-open yung isa pang pinagpipilian kong course, which is engineering. Kaso, next year pa siya mag-o-open. And bala ko sana mag-stop ngayon and i-take kung may civil engineering next year. Kaso, wala siyang civil. Sa pagkakalam ko, industrial and something lang. So, wala yung civil. Kaya, ayun, itutuloy ko na lang din tong course na to. Ano yung naramdaman mo nung moment na hindi mo mapipili yung course na gusto mo? Graduation nun. Kasi, graduation namin nun na-realize ko na hindi ko na matutuloy yung pinaghirapan ko dahil wala. Andun na ako sa point na na-reach ko na yung average na gusto ko kuhain. Kasi tinake ko yung STEM para ma-pursue ko yung forensic science. Kasi yung financial problem, ayun talaga yung nag-hinder sa akin na mapagpatuloy yung pangarap ko. So, ayun nga, after sana matapos ko tong course na to and pag natapos ko to, doon ko na ipagpapatuloy yung nahinto kong course na gusto kong ituloy, which is yung forensics. Ano yung ginagawa mo kapag napapagod ka sa dami ng workloads? Yung usual ko lang din ginagawa, listening to some music. Minsan kasi hindi ako sanay gumawa ng trabaho na tahimik. Gusto ko yung maingay, yung may naririnig ako sa tabi ko. So, kapag gumagawa ko ng kahit gaano pa karami yan, kailangan ko ng tugtog sa tabi ko. Kahit anong tugtog yan, basta may nag-iingay sa tabi ko. Katulad nga nun, ang dami ko ding org na sinalihan ngayon and ang dami din ng works aside from being a organization leaders, artist, journalist. Ayun, yung music lang talaga nakakatulong sa akin habang gumagawa ako ng trabaho. Ano yung ginagamit mong motivation sa araw-araw? Ginagamit ko motivation, kailangan ko matapos tong course na to and once na matapos ko to, doon ko na pagsusumikapan na makapag-ipon para matake yung course na gusto ko talaga. Sa mga pagkakataong may vacant time ka sa class, yes. Ano yung ginagawa mong pampalipas oras? Actually, limited time lang yung meron ako sa klase kasi ayun nga, 2 orgs and ang daming trabaho sa klase. So, hindi naman ganun karami yung ginagawa ko. Ayun na, since hilig ko din yung sa theater, sumasayaw ako, kumakanta sa bahay. Or something na makakapagpalibang lang sa akin, manonood ng anime, K-drama, or something. Nabanggit mo nga na kasama ka sa mga certain organizations, no? Paano mo nababalance yung pag-aaral while doing your responsibilities as an organization member?
ayun, as normal naman sa mga student leaders, as consistent naman ako from elementary na hanggang ngayon na, ayun, na-balance ko naman na yung time management ko. So, kapag oras ng org, kapag oras ng klase. So, kapag kaya ko naman, may sasalo naman sa akin sa org, ipinapasa ko siya doon. Which, may advantage na rin sa akin kasi nagagawa ko yung mga roles ko na equally, na nababalance ko siya. Sa karanasang ito, mas lalo ka ba nitong pinagtitibay o mas lalo ka lang nagdududa na mali yung nagiging desisyon mo sa buhay? Sa decision ko na to, parang mas lalo niya lang ako pinagtitibay. Kasi nung una, naisip ko baka, manghina lang ako, hindi ko kayanin. Kasi yung course na to, specifically para siya sa Humes and Gas. And wala akong subject or anything na related dito. So, nung una iniisip ko baka hindi ko kayanin. Pero andun pa rin yung yung mata ko sa goal na gusto kong which is matake yung forensics after neto. Kaya ayun, mas lalo akong pinagtitibay na matapos to, mapurso ko talaga yung pinakapangarap ko. Ano yung maipapayo mo sa mga estudyante nakakaranas ng sitwasyon na katulad sa'yo? Sa sitwasyon na katulad nun sa akin, hindi pa naman huli yung lahat eh. Maraming chances na pwede nating matake. And kung hindi talaga kaya, hindi natin masasabi na hindi kaya eh. Kasi kung passion mo talaga yung bagay na yun, pag susumikama mo siya, gagawin mo siya ng paraan. Katulad nga sa experience ko, andito yung may passion ako dito pero mas malaki lang sa part na yun na hindi ko ma-pursue. So yung passion ko ngayon, mas pinapalakas ko siya para after some time, kapag darating kasi yung right time na kapag natapos ko na to, marireach ko na yung pinaka-goal ko. Kaya, pagsusumikap lang and yung passion talaga. Consistency dun sa eagerness na ma-pursue mo yung dream mo. Disiplina at motibasyon para kay Miguel ang nagtulak sa kanya upang itaguyod ang kurso niya ngayon. Disiplinang alam kung ano ba dapat ang unahin sa mga responsibilidad na mayroon siya at motibasyon na ipagpapatuloy para sa kinabukasang gusto niyang makamit. Aniya, hindi natin masasabing na hindi niya kaya. Dahil kung passion mo talaga ang bagay na iyon, pagsusumikapan mo, gagawan mo ng paraan. Sina Nicole, Jude at Miguel ay ilan lamang sa milyong-milyong mag-aaral na tinahak ang daang hindi patungo sa aktwal nilang pangarap. Problemang pinansyal, kawalan ng passion sa kursong tinahak, hindi mapalad na tadhana, pagsarado ng pintuan na pinapangarap na kurso. Bawat isa ay may kanya-kanyang kwento ng saya, hirap, pagsisikap, pagod, kabiguan at pag-asa. Ngunit sa kabila ng pagsubok na kanilang tinaharap, hindi pa tapos ang kwento ng bawat isa. Sa pagtahak ng landas na kolehiyo, bawat hakbang ay pagkakataon na baguhin ang hinaharap. Sa pagtuklas ng sariling lakas at determinasyon, maaaring maging susi ang pag-unlad at tagumpay. Sa bawat pagsusumikap, saksi ang kanilang kwento sa kakayahan ng tao na baguhin ang takbo ng kanyang buhay. Dahil sa huli, hindi ang daang tinatahak ang siyang mahalaga, kundi ang landas na kanilang nilalakbay patungo sa kanilang mga pangarap.
Sa pagtatapos ng araw, bawat isa sa kanila ay nagbibigay inspirasyon sa iba na hindi sumuko at patuloy na mangarap. Dahil sa pagsisikap at pagmamahal sa pangarap, maaaring magbunga ng tagumpay at kasiyahan. Mula sa produksyon ng Sinagtala, ako po si Ace Marco Destura. Nabanggit mo nga na kasama ka sa mga certain organizations mo. Paano mo nababalance yung pag-aaral while doing your responsibilities as